Welcome back ulit tayo guys at manonood tayo ulit ng Primitive Life Village. Yan guys, samahan niyo ako sa panonood natin kung paano sila makipaghabulan sa mga eels dito sa ilog na sobrang puti. Kunwari, umakit sila sa bato tapos tumatanaw sila kung ano daw ba yung pwede nilang makita dito sa village or sa kagubatan. Kung ano kaya yung makikita nilang ikabubuhay o kanilang kakainin. Ang ganda ng kulay ng kapaligiran. Wow, ang dami rin mga tanim na mga papaya. So farm din siya, daming taniman. Ang sarap naman talaga mamuhay, no? Kapag ka nasa may ganito kang kalawak na kapaligiran, tapos ang daming tanim. Ayun, may dalawang eel na para siyang sawa. Ay, grabe. Ano kaya to? Ano kaya to sa ating parang nababayat? Ah, ang lalaki. Ano kaya to? Meron siyang meron siyang butas ba to? Parang hindi ko to kilala. Ang lalaki niya, grabe guys. Shoot! Ano kaya yun? Ang dami nilang nakuha. Parang yung yan o, ginagawa, nilalala o ginagawang banig. Pero may bunga palang ganito. Yan, tapos na sila. Ayun na yung ahas. Ay, ahas. Yun na yung eels. Ala, pumapasok na sila sa putik. Concentrate sila sa pangunguha nito. Okay. So, yan, inipon nila. Tingnan natin guys, kung ano yung nasa loob na to. Kung ano ba to? Prutas? Okay, kinakain. So, kahit ano, kinakain nila. Pero parang, siya maasim. Maasim. Hindi pala ba itong pakinabangan. Huwag na natin kainin to at hindi mapapakinabangan. So, tinapon na nila. Ang dami pa naman nilang nakuha. Tapos, ayan, iniwan na lang basta kasi hindi daw kaya pa pakinabangan. Kaya niluwa. Ay, parang bunot naman kasi, no? Ayan na yung eel. Ayan, nagpaikot-ikot. Ang haba. Grabe. Para siyang ahas. Wow, ang daming papaya. Medyo malayo yung nilakad nila yan. Naku, napaka-dangerous nito. Ganito pala yan. Mataas siya. Pagka napuno ng tubig, nakakatakot. Kasi tinawag yung pa-slide siya. So, pag may nahulog na kalabaw dyan, maaari ding makakuha. Ay, may crabs. Ano ba yun? Ang haba. Ano bang masarap sa luto ng eels, guys? Comment below kung ano masarap sa pagluto ng mga eel. Ano ba? Hindi ko alam kung yun, nakita na. Yun. Yes. Ay, kumapa ang buhay. Nakakatakot. Ay. Madulas siya, madulas. Ayun na naman. Ayun. Ay, hinagis. Hinagis tapos hinawag. Aray ko. Ayan. Pero usually madali lang naman talaga. Pero nilalaro nila. Ayan. Kasi mas maganda, mas mabiling ulihin yan kapag ginawakan mo talaga sa ulo. Para silang palaka. Ang dulas, oh, dulas.
hinahawakan nila, pero ang galing talaga, galing. Galing. Oops! Ano kaya ito? Palaka nga. Pati ba naman pala kakainin nila? Diyos ko, ayoko na pala. Ayun! Ayan. Ayan, ang dulas talaga niyan. Pero ang tamang panghuli niya talaga sa ulo, hinahawakan. Grabe, makipaghabulan. Grabe, parang nakikipagpantintero si ate. Oh. Ayan. Ayan na naman. Oops! Ay. Ang hirap pa talaga. Doon. Pasok. Oh, palaka. Okay. May kasamang palaka ang paghuhuli nila. Isa. Yun. Yun. Aray ko po. Ayun. Namali. Nakalagpas ulit. Ayun. Ang hirap huli pala niya naman madalas. Yun, tinapon. Ayun, yay, nahuli. Ay, nakalpas pa. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap makahuli ng isang isda. Ayan, ang palaka. Ginapang na nila. Dalawang eel, tas 3 palaka yung nahuli nila. O meron pa ba? So exciting to, ha. Wala na. Wala na silang nahuli, kundi yun lang. 3 palaka, tapos may eel. So dito naman, nilinis nila dito. So may bahagi din pala ng ilog na may malinis. So, dito naman kaya, ano kaya mahuhuli nila dito? Linis sila ng katawan dito. Pagkatapos nilang makipag rambulan dun sa mga eels sa kabila, ayan, wash. Dito naman sila naghuhugas. Tapos na yun. Tapos na yun. Hiningal na si ate. Hingal siya, hingal. Yun. Ay, pahinga muna daw sila. Sobrang napagod. Gutom na. Ha? Gutom na. Kapoy na, gutom pa. Yan, naghanap na ng kahoy. Bawat paghuhuli nila, niluluto na rin nila kaagad. So, ganun pala yung sistema nila. Pagka nahuli nila, tas nalinis na nila, tapos doon na rin mismo lulutuin nila. Ayan, meron na siyang panggatong. Grabe, oh. Sa akin, tinik-tinik na yan, eh. So, ito yung technique ng pagluluto. So, kailangang magtugma yung 3 bato para makagawa sila ng apoy. Ginagawa rin natin yan mostly sa Pilipinas talaga kapag nagluluto tayo na sa kusina, tapos nilagyan lang natin ng parang hindi matumba. In fairness, kasi yung mga kahoy na kinukuha nila medyo sariwa pa. Pero, madali siyang paapoyan. May tulyasin na agad. Nandiyan na naman yung tulyasin. Nakita ko na naman. Oh. Tapos, okay.
So, nalinis na nila bago nila nadala dyan. So, hindi natin nakita, guys, kung paano nila nilinis. Pero, nalinis na nila. So, agad-agad may dala na rin silang tulyase. Magic talaga. Magic tulyase! Yahoo! Tapos, kompleto ricados na sila. O, yan, mayroon. May dala-dala silang mantika. Wala na yan. Tanglad ba yung tawag doon? May sili. Tapos, inilagay yung igat. Ayan, may palaka. Pero usually, yung palaka dapat tinatanggalan ng balat yan. Bakit kaya hindi nila tinanggalan yan ng balat? Nakakatakot. Kayo guys, kumakain ba kayo ng palaka? Pero ako kasi hindi ako kumakain ng palaka. So, yung nakita natin kanina, dalawa yung igat na nahuli nila. Pero dito, isa lang yung niluto. Tapos, bilang ko pa nga 3, tapos 2 igat. So, habang naggagawa siya ng fermented, sinisilip-silip pa niya yung luluto. Ayoko ng ganitong klaseng luto talaga, guys. Tapos, ang ginagamit nila na sandok is kahoy din. O, diba? Mahusay yung idea nila. Pero, hindi natin sigurado kung malinis ba yung kanilang pagkakagawa. Pinirito nila yun. Pinirito nila. Sili na naman. Gustong-gusto talaga nila ng sili. Sili, tapos pinigaan nila ng lemon. So, swabe. Okay. So, pinirito nila yun. Yung palaka at saka yung eel. Durog-durog na yung eel. Ang laki ng tulyase nila, no? Ay, Diyos ko, Lord. Nice. At nakita natin kung paano sila manghuli ng eels, ng palaka. At ito yung buhay village sa Thailand. So, kapag maselan ka, huwag kang kumain. Kapag talagang wala kang kinakain, try to eat them na no matter what happen, at least mabubuhay ka. Yun lang. So, thank you so much for watching me and see you soon. God bless.